I'm planning to transition to big bike when I came across this motorcycle of Suzuki in the backbone category. Suzuki GSX S150. Na-curious ako kasi 150cc pero malaking motor at ang seat height ay abot ko pa din sa height kong around 5'3". Kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at pinilit kong masubukan ito at gawa ng review. Ito na nga ba ang perfect bike to own bago ako mag-transition to big bike? Halina't alamin natin yan sa vlog kong ito. This is Nel Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe and also hit that notification bell para lagi kang notified once may bago tayong upload. Without further ado, let's jump right into it. Pump up some bass. Kung gusto nyo malaman ang specs and features ng motor na to, panoorin ang part 1. Ito ay part 2 na para naman sa drive test. Yun, finally guys, ito na. Tatry na natin to, GSX S150. Grabe, excited na ako try itong motor na to. Shoutout kay Sir Melvin, no? Siya yung Nelvin, siya yung may-ari na itong motor. And ite-test drive ko na. So bear with me dahil isang taon akong napahinga sa declutch. So mangangapa muna tayo kung paano ulit mag-drive ng declutch. Alright, game. Woo! Napaka excited ako na i-review tong bike na to or masubukan dahil medyo mataas siya at declutch. So magandang practice to kung nag-iisip ako na mag big bike. Tapos una ko napansin sa kanya guys, pagka sinakyan mo tong motor na to, mapapagkamalan siya ang big bike sa stoplight kung hindi masyado familiar sa mga motorcycle yung mga kasabay mo. Dahil wala siya indicator na 150cc na masyadong loud na decals na proud 150cc yung nakalagay. Naka ano lang siya, naka full decals lang siya na simple lang, no, na low key. Kumbaga hindi mo ramdam na or hindi loud yung binibigay niya expression na ito ay 150cc na motor. And una ko agad napansin sa kanya compared dun sa nauna kong na-try na manual, which is yung Yamaha Sniper. Mas magaganda hatak nito, mas malakas yung makina niya, no? Siguro dahil dual overhead cam nga to. And parehas to ng makina ng Raider, to be specific. Kaya ayun, no, grabe, sobrang ganda ng ano, ng power and acceleration. Ang torque niya solid na solid para sa akin. And ayun, sabi ko nga, di ba, isang taon tayong medyo napahinga sa manual na motor, kaya ngayon ay medyo nangangapa-ngapa muli. Nangangapa-ngapa muli tayo kung paano mag-drive ng manual na motor. Pero so far di naman ako nag-i-install, no, nandun pa rin yung prior knowledge ko. Grabe, oh, dos lang, oh. Grabe. Tsaka para hindi hirap yung makina niya, kahit yung nanghihingi na siya ng dagdag, hindi hirap yung makina niya, hindi ko nararamdaman na hirap. Yun nga lang, medyo may kadulasan ng stock tires guys, nararamdaman ko, hindi siya stable. Pakinggan natin ang busina. Regular beep beep ang busina niya.
Tapos medyo may ipit betlog factor kapag ka nagmamaniobra ka, pero while driving hindi naman, no, medyo may ipit betlog nung nagmamaniobra ko, pero while driving hindi ko naman siya nararamdaman. So yan, dito merong ano baka madulas ako. Dito may kita nyo, may buhangin. So nakakatakot mag-banking dito. Parang maganda to as a practice, lalo pa siguro kapag na-try ko na yung Gixxer 250 na bagong labas, no? So ito ay upright sitting position pa rin yung pakiramdam ko. So very comfortable pagdating sa long rides, pati sa singitan sa traffic. Napakaganda rin ng turning radius, so hindi ka mahihirapan. And napakaganda and stylish para sa akin ng kanyang panel gauge. Ayan digital na siya. May gear indicator, speedometer, odometer, may fuel gauge. No, sobra solid. Natuwa ako sa motor na to, guys. Natuwa ako. So parang nagbago bigla yung isip ko sa makukuhanin ko. Well, of course, marami pa tayong itatry. Kaya nga hindi tayo basta-basta bumibili pa ng upgrade na motor. Dahil marami pa akong itatry na mga motor bago ko talaga mag-came up into a decision, dahil hindi basta-bastang pera ang pagbili ng motor. So kakapain pa natin mabuti kung ano talaga yung magugustuhan natin. Pero so far ito ang ganda talaga ng torque and acceleration niya. Yun nga lang, medyo may nararamdaman akong init sa aking mga binte, which is normal sa mga ganitong naked na halos ang pormahan. Ang alam ko, backbone ang tawag dito. Yung iba nasa underbone category pa din siya. Pero parang feeling ko sa pakiramdam, parang naked yung hatid niya na datingan, no? And feels, which is very comfortable siya, no? Kasi parang nandun pa rin yung pagka-sporty niya, pero hindi masyadong subsob yung iyong sitting position, kaya hindi nakakangalay. Ay, nalakas niya. To think na break-in period pa to. Break-in period pa tong motor na to. Ang naitatakbo niya pa lang is 108. Ganun pa lang naitatakbo niya. So break-in period pa, pero grabe ang binibigay na sa akin na power neto. So doon ako napahanga. So paikot-ikot na ako dito tinatry ko lang yung speed and acceleration. Siguro mamaya tatry natin yung suspension niya kung maganda ba. Medyo nahihirapan lang akong kapain pa yung mga gears. And yung foot brake, medyo malalim. Sasanayan lang yan, no? And nakita ko isa sa mga nakikita kong reklamo ng mga owner is medyo yung clutch, kapag hindi ka pa ganun kasanay, medyo may katigasan. Kaya yung iba nagpapapalit ng hydraulic clutch, which is mas malambot. And yun ang advisable, no? Para mas okay yung clutching ninyo, lalong lalo na pag mahahabang biyahe, no? Pero sa power hindi ako nabibitin dito sa hatid niya na to. Para sa akin solid yung power na yung acceleration niya. Pag twist mo ng throttle, talagang nandun yung power na ibibigay niya sa'yo. Hindi nakakabitin when it comes to acceleration. Hindi ko nararamdaman na nahihirapan yung makina. Yun ang pinaka nagustuhan ko. Hindi ko maramdaman na nahihirapan yung makina niya kapag ka nagtutwist ako ng throttle, kahit na nanghihingi na siya ng gear up. Napaka solid, no? And as a beginner, tuturing ko na rin yung sarili ko as beginner ulit sa declutch. As a beginner, medyo nagustuhan ko naman yung yung clutching niya, kasi hindi siya mahirap kabisaduhin, or kahit na bago lang sa'yo, kakasakay mo lang, madali lang siyang matutunan or matimpla. Eh yun nga, sabi ko sa'yo, napaka head turner, no? Tinitignan ng mga tao, ano ba yung dala nun? Lalo na siguro kung papalitan mo ng exhaust to, no? Medyo aakalain talaga big bike. Tsaka lagyan natin ng mga safety, yung mga slider, skid plate, para mas talagang safe na safe, just in case na sumemplang, no? Yun yung mga may recommend ko. At the same time, yung dito sa may crotch nya, yung parang parang protector para hindi magasgasan yung pinakatangke, kasi parang nagagasgasan yung tangke nya, lalo pag may zipper yung mo. Dito sa part na to, parang nagagasgasan yung kanyang tangke kapag may zipper yung iyong pantalon. Woo! Grabe, totoo ako. Kaya na guys pag nasakyan nyo, kasi nakakatuwa.
no? So naiko-compare ko siya sa mga iba ko na sakyan. So most recently, no, hindi naman sa brand war, pero dahil nagre-review tayo ng motor, yun nga yung last time na tinry ko, which is yung Sniper, no? Yun yung, syempre yun yung last time na na-try ko, pinaka recent na manual na ni-review natin, kaya dun ko siya medyo naiko-compare, no? Pero hindi naman to start a brand war, no? Wala naman yun. Magkakaiba naman sila ng hatid and offer. So for me, nagustuhan ko yung acceleration nito, yung ganda ng makina, ang galing. Ito na yung dito ko pa lang na-feel yung hype ng mga tao sa Raider, 'di ba? Ang daming gusto mag-Raider. Kasi biruin mo, itong ano na to, itong motor na to, parehas ng Raider ang kanyang makina. Pero yung laki niya, yung laki ng motor is ano, parang big bike yung look niya. Yung look lang no, para sa akin kasi sa stoplight, no, pati yung may-ari, nakailang tanong sa kanya kung ilang cc daw to. Akala 400cc, tapos pinapahulaan namin dun sa mga kaibigan ko na hindi alam tong motor na to, hindi sila familiar. Akala nila is 400cc nga. So ayun yung ano, yun yung isa sa nagustuhan ko sa kanya, no. Yung looks pa lang, meron kang pride of ownership. At hindi lang yun, hindi lang siya basta puro looks, no. Hindi ka rin mabibitin sa torque and acceleration and sa power na hatid niya. Yun nga, medyo nakikita ko ano pa, yung foot brake niya, kinakapa ko pa. Nakatakot lumiko dito, may buhangin, may madudulas talaga dyan kapag ka medyo nag-lean ng konti. Solid, grabe. Ganda ng tunog ng makina, guys. Smooth na smooth. Though hindi ko alam kung smooth pa ako mag-gearing. Kung naririnig nyo pa, hindi ko alam. Pero yun, inano ko na kayo, disclaimer ko na kayo na after 1 year of naka-line up sa akin puro automatic, ngayon ko lang ulit na i-enjoy itong mga manual na motor na declutch. And naiengganyo talaga ako na mag-practice, kasi kung gusto ko mag big bike, di ba, mag-transition muna ako na makapako ulit or ma-develop ko ulit yung mga fundamentals ng isang manual na motor, para hindi naman tayo parang mapapasubo ng agad-agaran na ang laki agad ng CC or magja-jump agad tayo into big bike. Last na ikot, tapay nga natin yung ano. Okay, yun yung kanyang rear brake. So masasabi ko na hindi kanya ibibiglang stop, pero dahan-dahan kanyang ihihinto, no. Dahil manual nga to, pwede tayo mag engine brake na tinatawag. Yung front brakes, try natin. Okay, mas responsive yung front brakes nya, mas more stopping power. Pero naka disc brake na to, both harapan likod. So masasabi ko na safe yung braking system nya, no. Hindi pa siya ABS, guys, yun lang yung medyo kulang na factor, is hindi pa siya ABS. Hindi pa ABS ang isang to. Kung ABS to, siguro napaka perfect na nito para sa akin. Perfect siya for my for my skills, yun ang tinutukoy ko, no. So syempre magkakaiba naman tayo ng skills. Yung iba sa inyo siguro mas sanay na sa manual, mas matagal na nagmo-motor ng manual. Dati naman naka-manual ako and semi-manual. Pero yun nga, napahinga tayo ng 1 taon dahil puro naka-line up, puro automatic, dahil din na mabenta sa traffic situation. May seat storage, yun ang kadalasang hinahanap. Kung gusto niyo mapanood yung specs neto, pwede nyo i-check yung last vlog ko about sa specs neto. Tapos papakita ko na rin sa inyo yung motor, no, hihinto ako doon. Last lap ko na to. Torque and acceleration, panalo, guys. Sa looks, napaka recommendable. So for beginners, may re-recommend ko ba siya? Definitely, kasi yung may-ari nito, beginner din siya. So mabagal pa lang siya magpatakbo, hindi siya lumalagpas ng 40 dahil nag-aaral pa siya, kinakapanya pa yung pagmumotor ulit ng manual, no. So yung may-ari nito si Sir Nelvin. So ganun, may advice ko siya kahit beginner, and ganun din yung mindset niya actually na mag-jump, or kaya ito yung binili niya motor, hindi siya nag-scooter, kasi nga ang mindset niya is kung in case after ilang years na gusto na niya mag-jump into higher cc motorcycle, is
meron na siyang meron na siyang prior knowledge sa mga ganitong klase ng motor, which is napakagandang practice nga nun. So i-stop ko, papakita ko sa inyo yung itsura ng motor ngayon. Stop ko lang siya. Tapos wala siyang kill switch kapag sinide stand mo, wala, naka-on pa rin siya. New neutral natin. So by the way, ito ay 1 down, 5 up, 6 speed siya. Kahit naka side stand, nakabukas pa rin ang makina kasi dito yung kill switch nya, nandito. So yun, pag pinindot mo yun, nakapatay na. And meron siyang light switch. So kung gusto mo nakailaw to, yan, bukas lang yan. And also yung sa unahan. So kung gusto mo patayin, daylight, pwede mo siyang patayin. Pero ngayon, ang sa LTO, dapat always on ang headlight. Na always on headlight yung nire-recommend sa LTO ngayon. So ayan yung niya, yung speedometer niya, no, very easy. May select, tapos may adjust. So trip A, trip B, no. So patayin muna natin. Ayun, may gear indicator. Check, ano kaya itong check na to? Engine check ba yan? May check na nakalagay pero hindi naman nakailaw yung engine check. So dito yung niya yung adjustan, no, kung i-reset mo, may clock siya, may orasan. Sa kaliwa, high beam, low beam, may turn signals, tsaka busina. Tapos sa kanan naman, kill switch, tapos activated light button, tsaka push start. Tapos meron pa rin siyang kick start in case of emergency after 2 years, in case na madiskarga ka na. Hindi ka tulak na parang kotse or kung abutan ka somewhere na medyo liblib, meron ka pa ring option na i-start tong motor na to. So that's a very safe feature. Tapos buksan natin, pakita ko sa inyo yung headlight. Pakita ko sa inyo yung headlight nya. Ay, naka-off pala kasi in-off ko dito. So ayan, no, pwede, may option siya na i-off kung gusto niyo mag-save ng baterya. May option din siya na i-turn on kung gusto niyo naka-turn on siya. So ayan, may park light din siya, LED na mga ilaw niya, tubeless na gulong, malaki ang tires. Ayan, so ayan yung mga expect nyo magiging madumi kapag nag-drive kayo, no? Tapos dito is valve type pa yung kanyang tail light, valve type pa yung kanyang signal lights. Ito yung exhaust niya, hindi pa siya naka-underbelly na exhaust, nakalitaw pa, no? Tapos ang maririnig mo lang yung tunog talaga ng engine. Ganun kaganda yung engine nya, ganun kaganda. So yan, yung sinasabi ko sa inyo na mapapa first look talaga kasi wala nakasulat na 150. So akalain ng iba na 400cc, akalain ng iba na big bike. Sabi ko dito lalagyan ng skid plate dito, taka ng slider para in case matumba hindi magasgasan yung motor. So ayan, naka-bulb type pa din yung signal light sa unahan. Yung Kawasaki Versys 650 na visor pwede dito. Tapos ayan yung niya, itsura niya. So lagyan natin ng montage, no, para mas makita ninyo. I mean, we were just sitting back, you know, chopping it up, reminiscing about the good old days and all that. You know, tracking my roots, where I came from and where I'm going. But like I say, man, always said it, it's not about the destination, it's all about the journey. Ain't nothing changed but the weather. The dangling carrot that hang from the rear view. Your dreams in the past ain't nowhere near you. Backseat drivers got nothing but 2 cents. Shotgun riders too biased, they all liars. I should get an A for effort, I'm too tired, but I'm never giving up, that's why I'm kinda admired. Role model, like it or not, I gotta play it. Sugarcoat the rhyme sometimes, but still say it. Said I was quitting at 40 is just a fib. I'm still a kid that's wiping the food off of my bib. You ever wanted something so bad that you could taste it? Cried over every opportunity wasted. Good and bad news, which one you want first? Either way you pick, the bad still gon' hurt you the worst. I never got to bask in the fruits of the labor, and I never got the cash from that dude from the label. I'm just thinking back. Can we go way back, way back, way back?
retrospect, I would've did it the same. In hindsight, I'm the only one to blame. I ain't picky, I'm just real specific. I want nothing less than. So yun guys, ayun na ang aking vlog para sa GSX S150. Napaka-komportable, napaka-pogi, napakaganda ng torque and acceleration, di ka mabibitin. Dahil FI na, napakasulit din ang fuel consumption para sa binibigay niyang power. May re-recommend ko ba ang motor na to? Definitely, kahit ako actually ay naiengganyo na bumili ng motor na to. So comment down below kung itong motor na to ang gusto nyo na pag-practicean natin before tayo mag-transition sa big bike, or meron pa kayong ibang may re-recommend na maitatry ko. So just comment down below kung ano yung mga gusto ninyong itry natin na motor. And parating na, madami. Suzuki Bergman, meron pa ang Gixxer 250, tsaka SF, Gixxer SF. Tatry natin yan lahat. So mag-subscribe kayo para masiguro nyo na mapapanood nyo yung mga vlog ko na yon. Again, this is Nel Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye now. Tara!